Philippine Air Force at US Air Force mga kapatid magsasama no sa isang COPE Thunder Exercises 2025. At kabilang mga kapatid sa gagamitin doon ay ang US F-16 fighter jet na isa sa mga modelong posibleng ibenta sa Pilipinas. Maganda tong pagkakataon na to kasi mga kapatid makikita na ng ating mga kasundaluhan ng Philippine Air Force kung anong uri ng fighter jet itong F-16 na to dahil posibleng pag ito'y binili na nga ng Pilipinas, ito yung mga gagamitin nila sa hinaharap mga kapatid. Panoorin natin itong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Magkasamang lumipad sa himpapawid ng Clark Air Base sa Pampanga ang F-16 multi-role fighter jet ng US Pacific Air Force at FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. So F-50 yung sa atin. F-16 yung modelong posibleng ibenta sa atin. Pero sabi aprobado na di ba? Bahagi ito na muling pagsasagawa ng COPE Thunder Exercises ngayong taon. 700 miyembro ng PAF ang lalahok. Kung saan bukod sa FA-50 ay kasama din gagamitin ang kanilang Super Tucano at Black Hawk helicopters. Sa panig naman ng US Air Force ay mayroon 200 tauhan. Ilan sa kanila ay may dugong Pinoy. Isang malaking karangalan po talaga na nabigyan kaming pagkakataon, makabalik sa bayan na kinalakihan namin. At ang galing pa rin magtagalog. Yun ang maganda mga kapatid. Hindi nakakalimot sa kanyang mother tongue, no? Mother sariling wika. Tapos mag-serve, sa capacity na to. As far as further strengthening the interoperability. Tapos yun nga po, yung mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dating-dati pa. Yes. Tatagal ng 2 linggo ang pagsasanay na gagawin sa Hilagang Luzon, kabilang ang Basa Air Base, Clark Air Base, at Ravina Air Base sa Pampanga at Tarlac. Ito na, siguradong sigurado na mga tol, no? Itong F-16 fighter jet ay posibleng palang araw ay mapasa kamay ng ating Philippine Air Force mga tol. Ito'y inaalmahan ng China. Mukhang alam din ata nila mga tol kung ano ang kapasidad, kung ano ang kakayanan nitong eroplanong to. Kaya ayaw nilang mapasa kamay ito ng mga Pilipino kasi alam din nila mga tol kung ano ang kapabilidad kung ano yung kakayanan ng mga sundalong Pilipino. Kinabibiliban yan mga kapatid kahit na nung unang panahon pa. 'Di ba sabi nga ni Douglas MacArthur, 'di ba? Naalala ninyo yung mga kumakalat din ng mga post yun give me 10,000 o 1,000 Filipino, 10,000 Filipinos and I will conquer the world, sabing gano'n. Ibang klase kasi talaga mga tol, mga sundalong Pilipino. Kaya nga pag etong mga Pilipinong to, 'di ba? Magagaling na doon pa lang sa mga asset na meron sila, ano pa kaya kung bibigyan sila o kung magkakaroon sila ng mga advance, 'di ba, na mga assets talaga tulad na lamang F-16, Typhoon missile at kung ano-ano pa, baka talagang kayang-kaya nating i-conquer ang buong mundo, 'di ba? Nakatuon ito sa iba't ibang aircraft maneuver at tactics. Kabilang sa mga lalahok sa COPE Thunder Exercises ngayong taon, itong F-16 multi-role fighter aircraft ng Amerika. Noong nakaraang linggo lamang ay napaulat yung pag-aproba ng US State Department sa posibleng pagbenta nito sa Pilipinas bilang bahagi ng multi-role fighter jet o MRF acquisition program para sa Philippine Air Force. Nice. Ayon sa US Defense Security and Cooperation Agency, nagkakahalaga ng $5.5 billion ang 20 bagong F-16 jets at iba pang kinakailangang kagamitan. Wala pang opisyal na desisyon o kumpirmasyon kung ito ang bibilhin. Sana yan na lang, no? Sana matuloy. No? Kaysa naman kung saan lang napupunta yung budget. Kaya sabihin natin uutangin yan, babayaran pa rin ng Pilipinas yun, budget pa rin ng Pilipinas yun. Kung saan-saan lang mapunta, di ba? Di mas maganda mga tol, ibili na lang to. Kasi talagang ito ay long-term investment. No, para yan sa pagtatanggol para madepensahan natin yung ating pinoprotektahang bansa, pinoprotektahang soberanya, mga nasasakupan. Kailangan kasi natin talaga magkaroon ng hindi basta-bastang mga kagamitan. Dahil yung mga ibang bansa mga kapatid na gustong manakop dito sa ating mga soberanya, advance.
Iba nagde-develop ng nagde-develop tapos tayo bibili tayo yung mga ano lang, second to the best. Dapat mas maganda bumili tayo nung pinaka ano na talaga, best na nila. Pero para sa mga piloto ng PAF, malaking pagkakataon ang mga pagsasanay gaya ng Cope Thunder para maging pamilyar sa mas modernong fighter jets. Tama. We are not comparing aircraft versus aircraft here. So we will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future. Totoo naman mga tol, totoo naman. Iba pa rin naman kasi talaga kung skilled ka. Pero kahit dali natin yan sa ano, sa mas maliit na scale, kahit na ikaw ay magaling na programmer, pero kung hindi naman powerful yung PC mo, hindi mo pa rin kayang tapatan yung PC nung iba, yung computer ng iba, 'di ba? So mas maganda pa rin kung ikaw ay skilled na nga tapos advanced pa yung gamit mong aircraft. Acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Samantala, tiniyak ng PAF na ligtas ang muling paglipad ng FA-50 jets na 3 linggong isinailalim sa grounded status matapos ang pag-crash ng isa sa mga ito sa isang military operation sa Bukidnon noong nakaraang buwan na ikinasawi ng 2 piloto. We have completed the investigation already. However, we're going to release the results very soon. Our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng international observers ang Cope Thunder exercises mula sa mga Air Force ng Malaysia, Thailand, Japan at Indonesia. Nice. Their presence is a reminder that security is not the concern of one, but the responsibility of many. The pace of our alliance is accelerating, and our list of teammates is expanding, all in a very critical and consequential time for both of our nations. Patrick De Jesus. Alright mga kapatid, ito magandang ano nga to, no? Magandang opportunity at magandang pagkakataon nga para sa ating Philippine Air Force, no, na maano nila mga tol, maaral na nila at maging pamilyar sila sa mga ganitong klaseng advanced na aircraft, no. So meron na tayo mga jet fighter pero mga tol, kasi habang lumilipas ang panahon, hindi naman natin maitatanggi at hindi naman mawawala sa kaisipan natin. Alam natin mga tol na yung ibang mga bansa ay patuloy sa pagde-develop ng mas advanced na kanilang mga fighter jet. For example, mga tol, diba? So kung ganun ang nangyayari, kahit na anong gawin natin mga kapatid, no? Kung ang ilalaban natin sa ibang mga bansa, for example, dumating nga yung ayaw natin mangyari na kaguluhan. Mas advanced yun sa kanila, mas maraming features yun sa kanila. Sabihin natin mas mabilis, mas madaling maneuver sa ere, 'di ba? Eh may ano pa rin, may tendency pa rin hindi tayo magwawagi, no? Tulad nga nung binigay kong example kanina, kahit na ikaw yung the best na computer programmer, pero kung hindi naman kaya ng computer mo yung ibang mga features na required doon sa trabaho mo, hindi mo pa rin magagawa yung pinaka the best mo, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.